May mga taon na tahimik lang na lumilipas, na halos walang binabago sa takbo ng buhay. Ngunit may mga bihirang taon na dumarating na parang apoy, mabilis, mapanganib, at imposibleng baliwalain. Ayon sa sinaunang karunungang Tsino, may isang ganitong yugto, isang taon na hindi pantay ang gantimpala para sa lahat. Sa panahong ito, marami ang makararamdam ng bigat, pagkalugi, at pagkalito. Ngunit may ilan na makakaranas ng isang bagay na lubos na kakaiba. Mga pintuang biglang magbubukas ng walang babala. Pera nagagalaw ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Mga matagal na paghihirap na biglang magkakaroon ng malinaw na dahilan. Ayon sa mga lumang paniniwala, 4 lamang na Chinese zodiac ang tunay na nakaayon sa makapangyarihang puwersang ito. Kung isa ka sa kanila, maaaring hindi na kailanman maging katulad ng dati ang iyong buhay. Ang taon ng Fire Horse ay hindi isang banayad na kabanata ng panahon. Sa sinaunang tradisyong Tsino, ito ay kilala bilang isang puwersang nagpapabilis ng kapalaran na inilalantad kung sino ang tunay na handa at kung sino ang hindi. Ang makapangyarihang enerhiyang ito ay walang pakialam sa ginhawa, pagkaantala, o pag-aalinlangan. Sa halip, itinutulak nito ang buhay pasulong sa isang bilis na hindi mapipigilan. Para sa maraming tao, ang ganitong taon ay nagdadala ng matinding presyon, emosyonal na pagsubok, at biglaang pagbabago. Ngunit para sa ilan lamang, ito ay nagiging isang mahalagang liko ng kapalaran, ang sandaling ang mga taon ng pagtitiis ay sa wakas nakatagpo ang tamang panahon. Sa paniniwalang ito, ang kayamanan ay hindi tungkol sa swerte o mga shortcut. Dumarating ito kapag ang pagsisikap, disiplina, at panloob na kahandaan ay nagkakatugma sa enerhiya ng sandali. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit hindi pantay ang pagpapala ng taon ng Fire Horse, at kung bakit 4 lamang na Chinese zodiac ang pinaniniwala ang aangat kapag nagsimulang gumalaw ang matinding siklong ito. Ang lakas ng taon ng Fire Horse. Sa Chinese metaphysics, ang Fire Horse ay hindi lamang isang simbolo, ito ay sabay na babala at paanyaya. Ang enerhiyang ito ay mabilis kumilos, matindi ang init, at walang puwang para sa pag-aalinlangan. Hindi tulad ng mas kalmadong mga siklo na nagbibigay daan para maghintay, magmasid, o dahan-dahang mag-adjust, ang Fire Horse ay humihingi ng agarang pagkilos. Mabilis nitong inilalantad ang kahinaan at kasing bilis din nitong ginagantimpalaan ang tapang. Ang mga kumakapit sa komportableng kalagayan ay kadalasang nalulunod sa bigat ng pangyayari, habang ang mga tahimik na naghanda ay biglang nakakaramdam ng malakas na bugso ng momentum. Ang apoy ay kumakatawan sa ambisyon, matinding pagnanasa, at pagwasak sa luma. Ang kabayo naman ay sagisag ng bilis, kalayaan, at hindi mapipigilang galaw. Kapag nagsanib ang dalawang puwersang ito, biglang bumibilis ang takbo ng buhay. Ang mga sitwasyong matagal nang natigil ay kusang gumagalaw. Ang mga desisyong dati tila imposibleng gawin ay nagiging hindi na maiiwasan. Ito ang dahilan kung bakit ang taon ng Fire Horse ay madalas alalahanin bilang panahon ng matitinding pangyayari, mabilis na pag-angat at biglaang pagbagsak. Ngunit ang enerhiyang ito ay hindi likas na malupit. Ito ay tapat. Ibinabalik nito sa isang tao kung ano ang kanyang binuo sa loob ng sarili. Kung may disiplina, malinaw na bisyon, at panloob na lakas ang isang tao, itinutulak siya ng Fire Horse pasulong ng may nakakagulat na puwersa. Mabilis lumilitaw ang mga oportunidad, ngunit para lamang sa mga handang makakita at kumilos agad. Para sa iba, ang parehong bilis ay nagmumukhang magulo at mapanira. Ito ang dahilan kung bakit itinuturo ng sinaunang karunungan na ang Fire Horse ay hindi basta binabago ang kapalaran ng walang dahilan. Ibinubunyag nito ang tunay na kapalaran. Pinaghiwalay nito ang paghahanda at pag-aalinlangan, ang tapang at takot, ang kahandaan at ilusyon. Sa ganitong taon, ang kayamanan ay hindi dumarating ng dahan-dahan. Dumarating ito ng biglaan, ngunit para lamang sa mga ang panloob na mundo ay kayang pasanin ang bigat nito. Bakit 4 lamang na Chinese zodiac ang aangat? Hindi kailanman sinasabi ng sinaunang aral ng Tsina na ang mga makapangyarihang taon ay patas para sa lahat. Sa katunayan, binibigyang diin nito ang kabaligtaran. Ang mga matitinding siklo tulad ng taon ng Fire Horse ay likas na mapili. Pinapalakas nito kung ano na ang umiiral sa loob ng isang tao. Kaya kahit nasa iisang langit at iisang enerhiya ang lahat, maaaring ganap na magkaiba ang kahihinatnan. May mga biglang umaangat, habang ang iba ay hirap na hirap manatiling nakatayo. Ang dahilan kung bakit 4 lamang na Chinese zodiac ang pinaniniwala ang aangat sa panahong ito ay nakaugat sa tinatawag na alignment.
Bawat zodiac ay may sariling ritmo, ugali, at espiritual na timing. Kapag ang mga katangiang ito ay tumugma sa bilis at tindi ng fire horse, may isang pambihirang bagay na nangyayari. Nagkakatagpo ang pagsisikap at oportunidad. Nagtutugma ang tamang panahon at tapang. Nagsasanib ang paghahanda at momentum. Sa ganitong pananaw, ang kayamanan ay hindi basta ibinibigay, ito ay binubuksan. Ang apat na zodiac na ito ay may mga katangiang agad kinikilala ng fire horse, mabilis magpasya, may tibay ng loob, marunong mag-isip ng estratehiko, at may kontrol sa emosyon, kahit nasa ilalim ng matinding presyon. Hindi sila palaging pinakamaingay o pinakakita. Marami sa kanila ang gumugol ng mga taon sa tahimik na pagsisikap, pagtitiis sa kabiguan, at pagkatuto ng pasensya sa mahihirap na paraan. Hindi ginagantimpalaan ng fire horse ang ingay. Ginagantimpalaan nito ang kahandaan. Para sa natitirang mga zodiac, ang parehong enerhiya ay maaaring makaramdam ng sobrang bigat. Masyadong mabilis gumalaw ang mga oportunidad. Ang mga desisyon ay parang minamadali. Ang katatagan ay tila nanganganib. Ngunit para sa apat na ito, pamilyar ang kaguluhan. Gumagalaw sila kasabay nito, hindi laban dito. At kapag tuluyang nabuo ang momentum, hindi ito humihinto sa maliliit na gantimpala. Dinadala sila nito patungo sa mga pagbabagong pinansyal na dati tila malayo, imposible, o hindi karapat-dapat. Zodiac #1, ang tahimik na tagapagtayo. Ang zodiac na ito ay bihirang mapunta sa sentro ng atensyon. Habang ang iba ay humahabol sa pagkilala o mabilisang tagumpay, pinipili ng tandang ito ang pasensya. Sa loob ng maraming taon, maaaring pakiramdam nila ay dahan-dahang pag-akyat ang buhay na halos walang kapalit. Madalas hindi napapansin ang mga pagsisikap. Tahimik na ginagawa ang mga sakripisyo, walang palakpakan o papuri. May mga sandaling ang pagsuko ay tila mas madali kaysa magpatuloy. Ngunit may isang bagay sa loob ng zodiac na ito na tumangging huminto. Agad na kinikilala ng fire horse ang ganitong uri ng lakas. Nakikita nito ang disiplina kung saan ang iba ay delay lamang ang nakikita. Nakikita nito ang estratehiya kung saan ang iba ay pag-aalinlangan ang inaakala. Nauunawaan ng zodiac na ito ang tamang timing. Hindi sila nagmamadali ng walang dahilan, ngunit kapag dumating ang sandali, kumikilos sila ng buong buo at walang pag-aalinlangan. Kaya naman, kapag nagsimulang umalimbukay ang enerhiya ng fire horse, mabilis na nagbabago ang kanilang mundo. Lumilitaw ang mga oportunidad sa pera sa mga hindi inaasahang paraan. Isang desisyong ginawa sa tamang oras ang kayang paramihin ang resulta ng pagsisikap ng mas mabilis kaysa dati. Ang mga bagay na dati inaabot ng maraming taon ay nagsisimulang lumago sa loob lamang ng ilang buwan. Hindi ito swerte. Ito ay pagkakaayon. Inaalis ng fire horse ang mga hadlang na dati nagpapabagal sa pag-usad at pinapalitan ang mga ito ng momentum. Mayroon ding emosyonal na pagbabago. Unti-unting nawawala ang pagdududa sa sarili. Lumalakas ang kumpiyansa, hindi dahil sa ego, kundi dahil sa ebidensya. Sa wakas, nakikita ng zodiac na ito ang mga resulta na nagpapatunay na hindi na sayang ang kanilang mahabang pagtitiis. Ang kayamanan ay nagsisimulang magmukhang hindi na lang pangarap, kundi isang responsibilidad. Itinuturo ng sinaunang karunungan na kapag pinili ng fire horse ang isang tao, hindi ito nag-aalok ng ginhawa. Nag-aalok ito ng bilis. At para sa zodiac na ito, ang bilis ang nagiging gantimpala sa mga taon ng tahimik na pagtitiis. Hindi sila umaangat ng maingay, ngunit kapag sila'y umangat na, nagiging mahirap na silang pabagsakin. Zodiac #2, ang walang takot na tagapagsapalaran. Ang zodiac na ito ay hindi kailanman naging komportable sa pananatiling nakatigil. Kahit noong tila hindi matatag ang buhay, pinili nila ang pagkilos kaysa sa kaligtasan. Habang ang iba ay naghihintay ng perpektong pagkakataon, ang tandang ito ay kumikilos ng may tapang, kahit hindi pa tiyak ang magiging resulta. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. May mga pagkalugi, mabibigat na aral, at mga sandaling ang panganib ay tila mas nagdala ng sakit kaysa gantimpala. Ngunit sa halip na masira, bawat pagkabigo ay lalo lamang humasa sa kanilang instincts. Malalim ang tugma ng enerhiya ng fire horse sa ganitong likas na katangian. Bilis, tapang, at matatag na pagpapasya ang mga ugaling kapwa nila taglay. Kapag nagsimula ang makapangyarihang siklong ito, bigla-biglang lumilitaw ang mga oportunidad at kasing bilis din silang nawawala. Marami ang nag-aalinlangan. Ang zodiac na ito, hindi. Nagtitiwala sila sa kanilang karanasan, sa sariling paghuhusga,
at sa kakayahang mag-adjust habang kumikilos. Para sa zodiac na ito, ang pag-unlad sa pananalapi ay kadalasang dumarating sa pamamagitan ng matitibay na desisyon, mga investment, pamumuno, o matapang na pagbabagong kinatatakutan ng iba. Ang mga bagay na dati parang mapanganib ay nagiging natural na lamang. Pinapalakas ng fire horse ang kanilang tapang. Ginagawang kapaki-pakinabang ang mga kalkuladong panganib. Mabilis nabubuo ang momentum, at kapag nagsimula na ito, mahirap na itong pigilan. Sa emosyonal na aspeto, pumapasok ang zodiac na ito sa bagong antas ng paniniwala sa sarili. Tumitigil na sila sa paghingi ng paumanhin para sa kanilang ambisyon. Nauunawaan nila na ang paglago ay nangangailangan ng hindi komportableng mga sandali. Ang kayamanan para sa kanila ay hindi lamang pera. Ito ay patunay na may halaga ang tapang. Sinasabi ng sinaunang aral na hindi pinoprotektahan ng fire horse ang mga sobrang maingat. Binibigyan nito ng lakas ang mga matapang. At para sa zodiac na ito, ang katapangan ang nagiging susi na nagbubukas ng mga pintuang matagal ng inakalang hindi maaabot. Zodiac #3 ang estratehikong isipan. Kumikilos ang zodiac na ito sa paraang kakaiba sa karamihan. Kung saan ang iba ay emosyonal na tumutugon, ang tandang ito ay nagmamasid muna. Kung saan ang iba ay nagmamadali, sila ay nagkakalkula. Ang kanilang lakas ay palaging nagmumula sa katalinuhan, pasensya, at kakayahang makakita ng ilang hakbang sa hinaharap. Maaaring sinubok sila ng buhay sa pamamagitan ng mga pagkaantala, maling paghusga ng iba, o mga sitwasyong ang kanilang katahimikan ay napagkamalang kahinaan. Ngunit sa katotohanan, sila ay palaging naghahanda. Hindi lamang bilis ang ginagantimpalaan ng enerhiya ng fire horse, ginagantimpalaan din nito ang eksaktong galaw. Dito nagkakaroon ng perpektong pagkakatugma ang zodiac na ito. Habang ang mundo ay lalong bumibilis, nananatiling kalmado ang kanilang isipan. Hindi sila nalilito ng kaguluhan, sa halip, lalo nitong pinatalas ang kanilang focus. Alam nila kung kailan dapat maghintay at, higit sa lahat, kung kailan ang paghihintay ay nagiging pagkakamali. Para sa zodiac na ito, ang mga pag-usbong sa pananalapi ay kadalasang dumarating sa pamamagitan ng estratehiya, hindi sa puwersa. Ang mga desisyon sa negosyo, negosasyon, at pangmatagalang plano ay biglang nagsisimulang magbunga. Ang mga nakatagong oportunidad ay kusang lumilitaw dahil alam ng zodiac na ito kung saan hahanapin ang mga ito. Pinapabilis ng fire horse ang mga resulta, ginagawang malinaw na tagumpay ang mga planong matagal ng pinag-isipan. Sa emosyonal na aspeto, ang panahong ito ay nagdadala ng pagpapatunay. Unti-unting nawawala ang pagdududa ng iba habang ang mga resulta ay nagsasalita para sa sarili. Nagkakaroon ng impluwensya ang zodiac na ito, hindi dahil hinihingi nila ito, kundi dahil kinikita nila ito. Ang kayamanan ay nagiging isang kasangkapan, isang bagay na dapat pamahalaan, palagin, at protektahan, hindi ipagyabang. Itinuturo ng sinaunang karunungan na ang apoy na ginagabayan ng katalinuhan ay nagiging kapangyarihan. Kapag hindi kontrolado, nagiging pagkawasak ito. Nauunawaan ng zodiac na ito ang pagkakaibang iyon. At dahil sa pagkaunawang iyon, hindi sinusunog ng fire horse ang kanilang landas. Nililiwanagan nito ang kanilang daan. Zodiac #4 ang tahimik na mandirigma ng buhay. Ang zodiac na ito ay nakaranas ng higit pa kaysa sa iniisip ng karamihan. Ang kanilang paglalakbay ay hinubog ng mabibigat na responsibilidad, emosyonal na pasanin, at mahabang panahon ng pagsasakripisyo ng sarili. Madalas, sila ang nagdadala ng bigat ng iba habang isinasantabi ang sariling mga pangarap. Mabagal ang progreso, hindi dahil kulang sa pagsisikap, kundi dahil hinihingi ng buhay ang matinding pasensya at tibay ng loob. Maraming beses nilang tinanong ang sarili kung ang kanilang pagtitiis ay may kapalit pa ba. Agad na kinikilala ng enerhiya ng fire horse ang ganitong uri ng lakas. Para dito, ang simpleng pag-survive ay isang uri ng paghahanda. Bawat paghihirap ay humubog sa emosyonal na katalinuhan at panloob na balance ng zodiac na ito. Habang tumitindi ang kaguluhan sa paligid, nananatili silang matatag. Hindi sila nagpapanik sa ilalim ng presyon. Sa halip, tahimik silang umaangkop, pinipili ang katatagan kaysa palabas na engranding dalaw. Para sa zodiac na ito, ang kayamanan ay dumarating sa paraang ramdam na pinaghirapan, hindi biglaan. Ang mga oportunidad ay nagmumula sa tiwala, pangmatagalang ugnayan, at mga tungkuling nangangailangan ng pagiging maasahan. Pinapabilis ng fire horse ang mga bunga ng kanilang pagsisikap, ginagawang pinansyal na seguridad ang mga taon ng pagiging consistent.
Ang dating mabagal na pag-usad ay nagiging tuloy-tuloy na paglawak. Sa emosyonal na aspeto, nakakaranas ang zodiac na ito ng isang uri ng paglaya. Unti-unting nababawasan ang bigat na matagal nilang pasan. Hindi na nila inilalarawan ang sarili bilang tagaligtas lamang. Lumalakas ang kumpiyansa mula sa kaalamang kaya nilang dalhin hindi lang ang paghihirap, kundi pati ang tagumpay at responsibilidad. Sinasabi ng sinaunang aral na pinatitibay ng apoy ang mga bagay na matibay na. Para sa zodiac na ito, ang pagtitiis ang nagiging pundasyon ng kasaganaan. Hindi sila umaangat ng maingay o dramatiko. Ngunit ang kanilang pag-angat ay pangmatagalan. At kapag sila'y ganap ng nakapwesto, ang kanilang kayamanan ay nagiging sandigan hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa lahat ng konektado sa kanila. Mga palatandaan na ikaw ay nakaayon sa enerhiya ng Fire Horse. Ang pagkakaayon sa enerhiya ng Fire Horse ay hindi laging agad nagpapakita sa anyo ng panlabas na tagumpay. Madalas, nagsisimula ito sa loob. Isa sa mga pinakaunang palatandaan ay ang lumalakas na pagkabalisa, isang pakiramdam na ang pananatiling nakatigil ay hindi na maaaring pagpiliin. Ang mga dating nakasanayang gawain ay nagsisimulang makaramdam ng hindi komportable. Ang comfort zone ay tila sumisikip. May panloob na pagtulak patungo sa pagkilos, pagbabago, at paggawa ng mga desisyon, kahit hindi pa ganap na malinaw ang landas sa unahan. Isa pang palatandaan ay ang mas matinding kamalayan. Nagsisimula mong mapansin ang mga oportunidad na dati binabaliwala mo lamang. Ang mga usapan ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Biglang pumapasok ang mga ideya at ayaw nang umalis sa iyong isipan. Maaari mong maramdaman ang kakaibang sense of urgency, na para bang ang oras mismo ay bumibilis. Hindi ito pagkabalisa, ito ay kahandaan. Sa emosyonal na aspeto, ang pagkakaayon ay nagdadala ng kalinawan. Hindi nawawala ang takot, ngunit nawawala ang kapangyarihan nito. Nararamdaman mong kaya mong harapin ang anumang kahihinatnan, positibo man o hamon. Mayroon ding pagbabago sa mga prioridad. Ang pagsasayang ng oras ay nagiging masakit. Ang layunin ay nagiging mas mahalaga kaysa sa paghahanap ng approval ng iba. Ang mga taong nakaayon sa enerhiya ng Fire Horse ay madalas nakakaramdam ng panawagang kumilos ng mag-isa. Mas nagtitiwala sila sa sariling paghusga kaysa sa opinyon ng iba. Ito ay dahil ginagantimpalaan ng Fire Horse ang sariling pamumuno. Kapag ang mga palatandaang ito ay sabay-sabay na lumitaw, sinasabi ng sinaunang karunungan na nagsimula na ang momentum. Ang tanong ay hindi na kung may darating na pagbabago, kundi kung sasabay ka rito o lalabanan ito. Huling mensahe at babala. Ang taon ng Fire Horse ay hindi dapat katakutan, ngunit kailangan itong igalang. Ipinapaalala ng sinaunang karunungan na ang makapangyarihang enerhiya ay hindi kailanman neutral. Pinapalakas nito ang intensyon, inilalantad ang kahinaan, at pinapabilis ang mga kahihinatnan. Para sa mga nakaayon, ang puwersang ito ay maaaring maramdaman bilang isang pagpapala. Ngunit para sa mga nag-aalinlangan o kumakapit sa ginhawa, maaari itong maging napakabigat. Ito ay isang taon na hindi naghihintay kung handa ka na, ibinubunyag nito kung handa ka nga ba. Ang mga oportunidad ay maaaring lumitaw ng isang beses lamang at mawala rin ng kasing bilis. Ang pagdududa, pagkaantala, at labis na pag-isip ay maaaring magdulot ng malaking kapalit. Hindi bumabalik ang Fire Horse upang magbigay ng pangalawang pagkakataon sa parehong anyo. Ngunit ang babalang ito ay hindi para magdulot ng takot. Ito ay para magmulat ng kamalayan. Kapag ang tapang ang pumalit sa takot at ang pagkilos ang pumalit sa pag-aalinlangan, kusang sumusunod ang momentum. Sa siklong ito, ang kayamanan ay hindi ibinibigay sa mga maswerte, kundi sa mga marunong magpasya. Ang mga nakaunawa sa katotohanan ito ay hindi nagmamadali ng bulag. Kumikilos sila ng may linaw, kumpiyansa, at paggalang sa kapangyarihang unti-unting nahahayag sa paligid nila. Pangwakas at paanyaya sa pagkilos. Kung umabot sa iyo ang mensaheng ito, hindi ito nagkataon lamang. Ipinapaalala ng sinaunang aral na dumarating ang kamalayan kapag handa na ang isang tao na marinig ito. Kung malinaw mong nakita ang sarili mo sa isa sa mga zodiac na ito, o kung nararamdaman mo ang paggalaw ng enerhiya ng Fire Horse sa loob mo, tandaan na ang kapalaran ay tumutugon sa pagkilos. Manatiling mulat. Manatiling handa. At higit sa lahat, magtiwala sa sarili mong tamang timing. Kung tumimo sa iyo ang kwentong ito, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like sa video at pag-subscribe para sa mas marami pang karunungang hanggo sa sinaunang kaalaman at makabagong pananaw.
Ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong maaaring nangangailangan ng linaw sa ngayon. Minsan, isang pagkaunawa lamang ang sapat upang tuluyang mabago ang direksyon ng isang buong buhay.